Yo guys, kamusta kayo? Ito yung sinasabi kong araw na mag-i-interview tayo dun sa susubukan kong pasukang company, no? So tara. So yun na nga guys, papunta tayo sa interview ko. Sana makuha ako doon, sana maging maganda yung resulta ng interview ko para doon na ako magtrabaho. Kaso medyo malayo lang, ilang minutes din yung drive, paano pag winter na, pero bahala na. Maganda naman kasi yung yung salary. So kung magtatanong kayo kung paano ko na-discover yung company na yun guys, may isa kasi akong basketball na liga dito, hinugot nila ako sa St. Albert. So doon ko siya nakilala. So ayun, sakto naman na nalaman nila na naghahanap ako ng better na trabaho, yung magandang salary. So nag-offer sila, mag-try daw ako doon, mag-apply ako. So ngayon, naka-schedule ako mag-interview. So yun nga guys, ganito naman dito sa Canada. Importante dito yung mga ganito, lalong-lalo na sa sitwasyon ko, kasi basketball player ako. Ang dami ko talaga guys na basketball team dito, dami kong liga. Yung iba hindi ko na nalalaruan kasi nga every Saturday, Sunday lang yung yung off ko so weekend lang. So minsan nagkakasabay yung laro, hindi ko na nalalaruan. So yun nga, doon ko sila nakilala sa team na yon, kaya na-discover ko tong company na to. So kumbaga, tips lang, dito sa Canada guys, importante din yung ganon, yung mga dumadami yung kakilala mo, lalong-lalo mga Pilipino. Sila din kasi makakatulong sa iyo malaki ang tsansa na kapwa Pilipino din natin yung makatulong sa atin, di ba? So ayun lang, gusto ko lang i-share sa inyo to. Sana maganda yung kalabasan ng interview natin, para maski pa paano makaranas naman tayo ng magandang salary, no? Di ba? So ayun guys, balitaan ko kayo mamaya kung ano ang mangyayari, kung makukuha ba ako or hindi. Si Lord na bahala, di ba? So paano, ano pa ba ang pwede kong ibigay na tip sa inyo? Ayun lang, importante dito guys yung yung magaling ka makisama dito sa Canada, lalong-lalo sa mga Pilipino, no? So sila rin kasi makakatulong sa iyo pag naghahanap ka ng trabaho, lalong-lalo na yung mga subscriber ko, yung mga parating na, tsaka yung nagbabalak pumunta dito. May mga ilang subscriber na rin ako natulungan na naipasok doon sa TCS. Yung dalawa kong subscriber, pinag-apply ko sila sa TCS, pero ang problema, nag-stop muna sila mag-hiring. Tapos biglang last week ata, biglang nag-hiring na naman yung TCS, tinawagan silang dalawa. Ang problema, nakakuha na sila ng ibang trabaho. So ayun lang guys, kung saan man ako, kung pwede man akong tumulong sa mga trabaho, ako willing naman ako tumulong So yun lang ang kaya kong ngayon itulong, yung mga parating, mga nangangarap papunta dito na naka-schedule na dumating dito. So yun ang pwede kong maitulong sa inyo guys, yung mahanapan kayo ng trabaho, no? So drive lang tayo guys, tapos balitaan ko kayo kung anong mangyayari dun sa interview ko. Okay? So guys, nandito na ako. Malayo siya, no? So pero bahala na. Ayan siya guys, Camtran yan. Bali pagawaan siya guys ng mga transformer. So balikan ko kayo guys kung anong mangyari sa interview, no? So guys, tapos na yung interview ko. So babalikan na lang nila ako kasi marami pa daw sila i-interview. Interviewin, nadami pa, naka-line up sa kanila. So
Ang sa akin lang dito, yung trabaho ko, wala akong experience sa welding, sa yun yung number one na ano na wala naman akong experience ng welding, pero ititrain ka nila. Pero yung experience ko as a forklift, yung mga lifting heavy, pasok ako doon. Ang problema lang dito, mali yung naibigay sa akin information nila, yung teammate ko, sila Sumera, tsaka sila Cram Flores. Ang available na schedule na lang pala nila is 4 PM hanggang 2:30 AM, bali panggabi. So ayun, medyo hindi tayo po pwede sa ganun sa panggabi, pero bahala na pag maganda offer nila. Siguro kagating ko na lang, pero bahala na ano. So ngayon guys, pauwi na tayo. Subukan natin kung saan pa tayo pwedeng pumunta, no. So tara. So guys, dito na ako sa bahay, no. Magpa-park na. So hindi na ako pumunta sa kung saan man pwedeng pumunta. Ang layo kasi ng biyahe guys. So sayang yung sayang yung trabaho na yon. Nagkamali din ng bigay ng information sa akin si Cram Flores, no. Kasi yung binibigay na schedule guys, yung available na lang pala na schedule nila is yung panggabi. Bali yun nga, yung 4:30 ng hapon hanggang 2:30 ng madaling araw. So maganda, gusto ko sana yung schedule guys. Gusto ko yun yung hinahanap kong schedule, Monday to Thursday. Tapos 3 yung araw yung off mo. Ganda sana nun. Kasong problema, panggabi. Pero depende kung kung anong mangyari doon sa interview. Pag kinuha nila ako, baka siguro kunin ko na rin. Pero ang problema lang kasi guys, mag-winter na dito ngayon sa Canada. Tapos yung biyahe ko halos 1 hour din, ganun kalayo. Dito guys sa Canada, medyo negative pag ganyan, pag ganun kalalayo yung pagtatrabahuan mo, lalo pag winter. Tapos ano pa ba, yun nga, yung per hour sana na maibibigay nila sa akin is 27 pala yun, kasi panggabi ka. Kasi dito guys sa Canada, pag panggabi ka, iba yung rate, may dagdag. So yun nga, panggabi yung available nila. Tinanong nila kung willing akong panggabi, sabi ko okay lang naman. Ang problema ko lang talaga guys yung biyahe, kasi ang layo din. Pag winter kasi medyo mahirap mag-drive dito, no. Pero bahala na guys. So di ko pa alam kung saan pa tayo maghahanap ng ibang work. Pero from the meantime, andito lang tayo sa Five Guys Burger, no. Pa-burger lang muna tayo, no. So yun guys, hanggang dito na yung vlog ko. Thank you sa panonood nyo, thank you sa supportan nyo. So ingat kayo palagi dyan. Bye bye, peace.